Halina't balikan natin ang palabas na pinamagatan, Black Hunting Operation, noong taong 2020 mula sa bansang China. Kung fan kayo ng mga action movie ito ay siguradong magugustuhan nyo dahil siksik ito ng hand-to-hand combat. Ang kwento ay pinangungunahan ng isang pulis na naatasan mag-espiya sa grupo ng isang malupit na grupo ng gang, upang hulihin ang pinuno nito. Ito ay hindi magiging madali para sa mga pulis dahil ang pinuno ng gang ay isang hakbang ang pag-iisip at tila ba pinaglalaroan lang ang ating bida. Maraming salamat nga pala mga lods sa patuloy na panonood sa ating munting channel. Dahil sa inyo naabot ko na ang 150 views. Muli, maraming salamat. Nagsisimula ang pelikula sa isang laban sa pagitan ng mga gang. Ang gang na ng atake ay pinamumunuan ni Jiu, Han, at Zinfang. Habang si Bin ay nangunguna sa mga kalaban, ang mga gangster ay walang alam na binabantayan sila ng pulis dahil ang nasa kanilang isipan ay ang laban lamang. Sa huli, ito'y napanalo ng gang ni Jiu. Subalit sa kabilang banda, isinend ni Zinfang ng lihim ang mensahe sa pulis. Matapos ang investigasyon, ito'y isang espayong pinadala ng pulis. Bilang resulta, naging nag-aalala ang mga gangster. Agad na tumakbo sina Jiu at Han patungo sa sasakyan, at pareho silang halos nahuli ng pulis na may pangalang Zhu Chen. Kakaiba, tinulungan sila ni Zinfang, kahit pulis siya, tila nalilito si Zhu Chen sa kanyang mga aksyon. Sa parehong oras, pinapakita si Mak Xiang ang boss ni Jiu. Kakatapos lang niya na magpahirap sa isang taong nagnakaw ng pera niya, tawagin natin siyang Quan. Ilang saglit mamaya, tumawag si Jiu kay Mak Xiang, na nagulat ng raid ng pulis, galit din si Mak Xiang at itinampol niya ang kanyang galit kay Quan. Sa kabilang banda, iniulat din ni Zhu Chen sa kanyang boss, Captain Zhao, sinabi niya na kakaiba ang kilos ni Zinfang. Hiniling ni Zhao kay Zhu Chen na maghintay ng kaunti. Baka hinihintay lang ni Zinfang ang tamang sandali dahil alam niyang bumalik si Mak Xiang. Sabi na umalis ito ng China ng 1 taon. Siya'y isang gangster na talagang malupit hanggang sa hindi siya madetekta ni Zinfang, at sa oras na ito, maaaring tanging pinagmamasdan lang sila ng pulis mula sa malayo. Sa gabi, iniisip ni Zhu Chen ang kanyang nakaraan kasama si Zinfang habang siya'y nagmumuni-muni sa presinto ng pulisya. Noong mga panahong iyon, madalas silang mag-ensayo ng pakikipaglaban. Isang araw, humingi ng tulong si Zhu Chen kay Zinfang upang mag-disguise bilang miyembro ng gang ni Mak Xiang, at pumayag si Zinfang sa kondisyon na ibigay ni Zhu Chen ang kwintas na may salitang Messi, agad namang ibinigay ito ni Zhu Chen. Sa kabilang banda, naging suspetyoso si Jiu sa mga galaw ni Zinfang. Kaagad siyang nag-contact kay Mak Xiang upang iulat ang kanyang mga hinala. Pagkatapos nito, diretso siyang nagtutok ng baril kay Zinfang. Pinakiusapan ni Jiu sina Han at Zinfang na kunin ang kanilang mga cellphone. Nang maging maigting ang sitwasyon, biglang dumating si Joe, ang taong naaresto ng pulis. Nakawala ito matapos nakawin ang susi ng posas mula sa mga pulis, na naging kampante. Ngunit tiyak na susundan ang kanyang lokasyon. Kaya tinutusan niya si Zinfang at ang iba na agad na tumakas mula sa kanilang taguan. Kinabukasan, kaagad na nagmabalisa si Kapitan Zhao ng mga pulis upang hanapin ang mga siraulong tao at mga gangster, at tunay nga, ang mga pulis sa trapiko ay naka-standby upang suriin ang bawat sasakyan na dumaan. Bilang resulta, napilitan silang bumaba mula sa sasakyan dahil wala silang daladalang ID. Bukod pa rito, walang pera at hindi makapaglagay sa mga pulis. Habang siya'y iniimbestigahan, bigla na lang pumunta si Zhu Chen sa lokasyong iyon, at binugbog siya kaagad ni Zinfang. Samantala, si Jiu at ang kanyang gang ay naghahanap buhay na tumakas. Ginamit niya ito upang magbigay impormasyon kay Zhu Chen habang nagpapanggap na nanggugulo. At pagkatapos, dumating sina Jiu at ang iba upang tulungan si Zinfang. Kakapiranggot lang nakuha sila ng kasintahan ni Mak Xiang, tawagin natin siyang Yang Liu. Sa parehong oras, inilalabas tayo sa isang mayamang mafia na ang pangalan ay Duan at isa pang gangster na tinutugis ni Mak Xiang, si Luo Fei. Dito, nais mangutang ni Luo Fei kay Duan upang mabayaran ang kanyang utang kay Mak Xiang. Samantala, si Mak Xiang ay nakikinabang sa kanyang oras, at doon dumating si Yang Liu, si Jiu, Zinfang, at iba pa. Plano ni Mak Xiang na hulihin si Luo Fei sa lalong madaling panahon. Hindi niya maantay na durugan ito,
kaya't naging dahilan ito kung bakit siya umalis ng China, ngunit bago iyon, ibinigay ni Jiu kay Makshang ang cellphone ni Zinfang. Pinakikinggan ni Makshang ang mga ulat mula kay Jiu tungkol sa kanyang mga hinala tungkol sa especially iya, pero pinili ni Makshang na magtiwala kay Zinfang. Hindi lang iyon, kundi itinalaga rin si Zinfang bilang leader sa pagtugis kay Luo Fei habang inihahanda naman ni Zinfang at Liu ang plano para atakihin ang Kalabanggang. Inutusan pala si Quan na mag-inuman ni Makshang. Ngunit sa inaasahan, siya'y itinapon mula sa tuktok ng gusali. Itinuturing si Quan na pabigat, dahil sa kanya, natukoy ng pulisya ang kanilang lokasyon. Sa gabi, agad na umatake si Zinfang at Jiu sa gang ni Luo Fei, sa isang madilim na tindahan. Pero dahil wala roon si Luo Fei, mas lalo pang naging brutal si Zinfang. Matapos mula sa madilim na tindahan, umatake rin sila ni Zinfang at Jiu sa mga taong malapit kay Luo Fei. Mula sa mga ito, nakuha ni Zinfang ang impormasyon tungkol sa lokasyon ni Luo Fei. Bago umalis sa lugar, ibinigay ni Zinfang ang direksyon kay Zhu Chen sa pamamagitan ng tawag sa kanya mula sa cellphone ng mga tauhan ni Luo Fei. At lumabas na ibinigay ni Zinfang ang tirahan ni Luo Fei kaya't maaari nang kumilos ang pulisya. Salamat sa impormasyon na ibinigay ni Zinfang, kaagad na nagpadala si Zhu Chen ng ilang miyembro upang maghintay sa pagdating ni Makshang. Samantala, agad na naging malupit sina Zinfang at ang iba sa lugar na iyon. Sa wakas, nahuli si Luo Fei ni Zinfang at Jiu. Matapos iyon, naabala naman ni Zinfang nang tumawag ito na may gagawin sanang kababalaghan ang dalawa, ang kakaiba pa ay, sinabi niyang pakawalan si Luo Fei. Si Zinfang at Jiu ay naguluhan nang marinig nila iyon. Ngunit isang utos ay pa rin ay utos. Bilang resulta, nabigo ang pulis na hulihin si Makshang dahil pinili nitong palayain si Luo Fei. Naging suspetyoso rin siya na baka alam na ni Makshang ang plano ng pulis. Nagmungkahi rin si Zhu Chen kay Kapitan Zhao na kunin si Zinfang mula sa kanyang tungkulin. Nag-aalala siya na ma-expose ang kanyang kaibigan na nagdi-disguise. Subalit hindi pinayagan siya ni Kapitan Zhao dahil marami ng paghihirap si Zinfang. Kung ibabalik siya ngayon, mawawala ang lahat ng kanyang pagsusumikap. Sinabi naman ni Kapitan Zhao kay Zhu Chen na mag-focus sa pagtutok kay Luo Fei dahil maaari itong maging tukso upang hulihin si Makshang. Kinabukasan, muli nang pahirapan ni Makshang ang isang tao, at ngayon ay si Zhang Na, isang taong kilala niya kasama si Duan at Luo Fei. Sa investigasyon, may plano si Duan para sirain si Makshang at ang kanyang gang. Tumawag si Makshang kay Jiu at sinabihan siyang hulihin muli si Luo Fei. Ikinabigla siya sa di maayos na desisyon ni Makshang. Nadama rin ito ni Zinfang at Han ngunit wala silang ibang pagpipilian. Pagkatapos pahirapan ang isa, agad na may sorpresa si Makshang para kay Yang Liu. Balak niyang pakasalan ang babae na ito, kahit pa siya ay naging wanted ng pulis. Tuwang-tuwa rin si Yang Liu sa desisyon ni Makshang. Sa parehong oras, tumigil sina Zinfang at Jiu sa harap ng mini-mart, at pagkatapos ay bumaba si Zinfang mula sa sasakyan at sinabing gusto niyang bumili ng inumin, kahit na may plano siyang mag-share ng impormasyon kay Zhu Chen. Binigay ni Zhu Chen ang impormasyon tungkol sa lokasyon ni Luo Fei, habang isinalaysay ni Zinfang ang tungkol kay Makshang. Pagkatapos nito, umalis si Zinfang mula sa mini-mart para makipagtagpo ulit kay Jiu. Pero bigla na lamang nilang nakita ang tauhan ni Luo Fei na may pangalang Ming. Walang pag-aalinlangan, kaagad nilang tinakbuhan ito. Matapos hulihin si Ming, tinanong ni Jiu ang tungkol sa lokasyon ni Luo Fei. At lumabas na pareho ang sagot nito sa impormasyon mula kay Zhu Chen. Sa ibang salita, totoo ang sinabi ni Ming. Tumawag si Jiu kay Makshang at sinabing hulihin agad si Luo Fei. Pero muli at muli, sinabi sa kanya ni Makshang na palayain ito. Si Jiu, na nagsawa na, sa wakas ay nagpa siya na ituloy ang pagsasakal kay Luo Fei. Sa kabilang banda, nahayag na nagtulungan si Ming at Zhu Chen upang ipasa ang impormasyon na ito kay Jiu. Habang tinawagan ni Makshang si Luo Fei at sinabi niyang hulihin ito kapag oras na. Dahil sa takot, naghahanap buhay si Luo Fei para mahanap ang paraan ng kanyang kaligtasan. At hindi nagtagal, nakita niyang nasa ilalim ng hotel si Yang Liu. Nagdesisyon siyang dukutin ito. Sa kasamaang palad, nakita ito ni Zinfang at Jiu. Kaagad nilang iniulat ito kay Makshang. Si Zhu Chen at Kapitan Zhao ay kaagad na narinig ang balita tungkol sa pagdukot.
Pagkatapos, naghanda sila ng ilang miyembro upang bantayan si Luo Fei. Sa parehong oras, dumating si Luo Fei sa isang liblib na kalsada. Ipinagbigay alam niya kay Mak Xiang na humihingi siya ng malaking ransom. Dito, labis na nag-aalala si Mak Xiang para sa kanyang magiging asawa. Subalit nais rin itong ituloy. Kaagad na inutusan niya si Jiu na maghanda ng mga tropa para samahan si Mak Xiang. Habang sina Zinfang at Jiu ay naghihintay ng mga instruksyon, pumili silang magpahinga sa headquarters hanggang sa magpakita si Zhu Chen mula sa malayo at magbigay ng code kay Zinfang. Iniwan ni Zinfang ng bakas gamit ang bubble gum bilang tanda para kay Zhu Chen. Pagkatapos nito, umalis na ang gang ni Jiu papunta sa lokasyon ni Luo Fei. Nang lahat ay umalis, kaagad na sinilip ni Zhu Chen at ang kanyang mga tauhan ang kanilang base. At sa wakas, nakahanap si Zhu Chen ng bakas mula kay Zinfang. Binuksan niya ang curtain na nakabalot ng bubble gum, at natagpuan ang dalawang card. Ayon kay Kapitan Zhao, ang mga card na iyon ay code para ipakita ang isang lugar, ang tinatawag na Jinquan, na walang iba kundi ang lugar ng pagpupulong ni Mak Xiang at Luo Fei. Nasa ibang lugar naman si Luo Fei at ang kanyang kasama na nag-aabang ng pagdating ni Mak Xiang. Subalit lumabas na hinati ni Mak Xiang ang kanyang mga tauhan sa dalawang grupo. Si Han ang nangunguna sa unang grupo, at sila'y papunta sa pagkikita kay Luo Fei. Habang sina Zinfang at Jiu ang nangunguna sa isa pang grupo, sila'y itinalaga na hulihin si Duan. Sa parehong oras, dumating na ang grupo ni Han sa tahanan ni Luo Fei. Dito, tinanong ni Luo Fei ang tungkol sa kalagayan ni Mak Xiang at kung bakit hindi ito dumating. Ngunit hindi ibinigay ni Han ang impormasyon sa kanya. Sa kabilang banda, inutusan ni Kapitan Zhao si Zhu Chen na hulihin si Mak Xiang kaagad. Hindi nila napagtanto na nasa ibang lugar si Mak Xiang. Ito'y nangyari dahil binuking ni Mak Xiang ang disguise ni Zinfang. At basta-basta, sinaktan at binaril ni Mak Xiang si Zinfang. Hanggang sa mahulog ang pulis sa kalsada. Pagkatapos ng pamamaril kay Zinfang, nagtungo agad sina Mak Xiang at Jiu kay Duan, na kasalukuyang namamahagi ng pera sa iba't ibang mga mafia. Sila'y nagulat nang marinig ang halakhak ni Mak Xiang, nakahalintulad ng isang siraulo. Pagkatapos, tinakat ni Mak Xiang ang mga mafia sa pamamagitan ng paglabas ng kanyang paboritong baril. Ipinilit niya sa mga mafia na sabihin sa kanya ang kanilang mga password sa account upang makontrol ang pera. Sa kabilang banda, inutusan ang mga pulis na hulihin si Luo Fei dahil wala si Mak Xiang. Habang si Luo Fei ay hindi na makapaghintay. Bukod pa rito, tinurn off ni Mak Xiang ang kanyang cellphone, na kinatawan pa niyang Leo. Ito'y nagpatawa kay Luo Fei, na nagpaluha sa galit at sinampal ito. Hindi nila maiwasan ang labanan. Kaagad na umatake si Han kay Luo Fei dahil siya'y naglakas loob na sampelan siyang Leo. Ang eksena ay umikot kay Zinfang. Buhay pa rin, tinulungan siya ng isang driver ng motorsiklo. Ang driver na iyon ay patungo sana sa ospital, ngunit kinontak ni Zinfang si Zhu Chen at ibinahagi ang aktwal na lokasyon ni Mak Xiang. Matapos marinig ang paliwanag ni Zinfang, kaagad na kumilos ang mga pulis, ang ilan ay nagtungo sa lugar ni Mak Xiang, habang ang iba ay itinalaga para hulihin si Luo Fei at ang kanyang mga kasamahan, na patuloy na naglalaban. Sa parehong oras, si Mak Xiang ay patuloy na nagpapahirap sa mga mafia, kinuha rin niya ang pera mula kay Duan na nagkakahalaga ng 50 milyong yuan, ngunit dahil wala sa kanya ang pera, si Mak Xiang ay handang patayin ito. Subalit biglang, basta na lang, kaagad na nagmabalisa si Mak Xiang ng kanyang mga tauhan upang tapusin si Zinfang. At kahit siya ay malubha ang sugat, hindi siya bumitaw ng pag-aatubiling ibigay ang kanyang mga palo. Habang ang mga tauhan ni Mak Xiang ay pinagsama-sama ang kanilang puwersa kay Zinfang, dumating ang mga pulis. Ang pagdating ng pulis ay nagulat kay Mak Xiang. Kaagad na binugbog ni Zinfang si Mak Xiang ng ilang beses bago siya nahuli ni Zhu Chen. Subalit sa kasamaang palad, inilagay ni Mak Xiang ang isang bomba sa kanyang katawan. Balak niyang pumutok ito kung magtatangkang lumapit si Zinfang at Zhu Chen. Sa kabuntoten, dala ng pulis ang isang malupit na sniper, at sa wakas, ang mga mafia at lahat ng kanilang mga kasabwat ay nasecure na ng pulisya. Lahat ng ito ay dahil sa matagal ng pagsusumikap ni Zinfang. Labis na namangha si Zhu Chen sa kanyang kaibigan. Bakit hindi siya namatay matapos barilin? At lumabas na ang Barcelona necklace,
isang regalo mula kay Zhu Chen, ang nagligtas ng buhay ni Zinfang. Nagkamayan ang dalawang kaibigan. Sa dulo ng pelikula, pinasalamatan ni Kapitan Zhao ang lahat ng kanyang mga miyembro, kasama na sina Zinfang at Zhu Chen, na nagtagumpay sa pagkuha sa kriminal, at pagkatapos ay nagtapos ang pelikula ng may masayang wakas.